Sobrang init nga po pala ngayon dito sa aming kwarto. Kaya naman naisipan ko na gumawa na lang ng ice coffee. Kaya naman po samahan niyo ako para gawin tong kalokohan na naiisip ko. Kaya naman po pumunta na ako sa rep para kuhanin yung yellow, gatas at kape. Ito po kasi yung mga naisip ko na paghahalo-haluin ko. Hindi ko nga po alam kung anong magiging lasa nito. Kaya naman po excited na akong timplahin to para malaman yung lasa niya. Lumabas nga po pala ako sa terrace para kumpletuhin yung mga gamit na gagamitin ko. At nag-init nga rin po pala ako dito ng tubig para pambanli sa mga chismoso naming kapitbahay. Hoy, sinong chismosa? Siyempre, Emmy lang yon kasi itong tubig na mainit ay gagamitin ko sa pagtunaw ng kape. At matapos ko ang isalin itong tubig na mainit ay nag-prepare na rin ako ng mga yelo na gagamitin ko. Medyo dadamihan ko nga pala yung yelo para naman lumamig-lamig yung nag-iinit na ulo ko. Pag yung ulo ko ang nag-init, dun kakabahan. Kaya naman na makumpleto ko na ang mga gamit ko ay uumpisan ko nang gawin ito. Ang una ko nga pong ginawa ay pinaghiwalay-hiwalay ko muna yung mga stick ng Nescafe katulad ng paghiwalay niya sa'yo. Ikaw naman, nakamubo na yung tao, binabalik mo pa. 3 Nescafe stick nga pala ang gagamitin ko dito. Kaya naman binuksan ko na nga to isa-isa para maisalin sa baso. Habang ginagawa ko nga po ito ay napapaisip na ako. Kasi pag hindi masarap yung kinalabasan nito, masasayang lang yung pera na pinambili ko sa mga ingredients na to. Kung bakit naman kasi kung ano-ano ang naiisip mong gawin. Pero sa tingin ko naman po ay masarap ang kakalabasan nito. At nakakasigurado ako na magiging lasang-lasang kape ito. Natural. Kape ang nilalagay mo eh. Alam naman maglasang soft drinks yan. Kaya naman po nang maisalin ko na yung 3 Nescafe stick sa baso ay lalagyan ko na ito ng tubig na mainit. Bali, konting tubig na mainit lang po pala ang isasalin ko dito kasi ipang tutunaw ko lang naman ito. At matapos ko nga po pala itong lagyan ng tubig na mainit ay kumuha na rin pala ako ng kutsara para mahalo-halo ko na ito. Tuturuan ko na nga rin po pala kayo kung paano maghalo nito. Papaikot-ikutin nyo nga lang po pala yung kutsara dito katulad ng pagpapaikot sa inyo ng taong minamahal nyo. At nang matapos kayong paikot-ikutin ay iniwan lang kayo. Teka, parang iba na yata yung sinasabi mo ah. Matapos ko nga po pala itong halu-haluin, sa tingin ko naman ay okay na ito. Kaya naman po, ang sunod na ginawa ko ay nagsalin na ako ng gatas sa baso. Alaska Condense nga po pala yung gamit ko dito, kaya malapot ito. Ah, akala ko gatas mo yan. At nung mapansin ko nga po na parang sakto na yung gatas na nailagay ko sa baso, ilalagyan ko naman to ng konting tubig. Nagulat nga ako dito kasi hindi naghahalo yung tubig at yung gatas. Ganun ba yung gulat mo? Nilagyan ko na nga rin pala to ng maraming yelo para lumamig ito. At pagkatapos ko nga palang lagyan to ng yelo ay sinaling ko na yung kapeng tinunaw ko. At nang maisaling ko nga ito ay nagulat ako dahil hindi naghahalo yung kape at yung gatas. Kaya naman nung makita ko na maganda yung kinalabasan ng ginagawa ko ay tinawag ko na rin agad-agad yung asawa ko. Sobrang saya nga dyan ng asawa ko habang hinahalo ko yung ice coffee na ginawa ko. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, sobrang hilig po itong asawa ko sa kape. Pero ang hindi ko lang po maintindihan ay siya yung mahilig sa kape. Bakit ako agad yung kinakabahan pag nagagalit na siya? At nung tikman ko na nga ito ay talaga naman nagulat ako sa lasa nito. Sobrang sarap nga nito kaya hindi mo akalain na gawa-gawa mo lang to. Matapos ko nga tikman ito ay yung asawa ko naman ang pinatikim ko. At nang matikman niya nga ito ay nasabi niyang sobrang sarap nga raw nito. Kaya naman subukan nyo na rin gawin ito sa bahay nyo. Hanggang dito na nga lang din pala itong vlog kong to at magpapaalam na kami. Bye-bye!